DILG Secretary ay etong si Trillanes. Okay? Ito hong si General Torre, anytime he can be appointed. 'Di ba? Minapili ng pangulo natin and everybody's hoping except the DDS na si General Torre yung mapili. Because for the DDS, syempre ang manok nila si Nartates na dating Chief of Police ng Ilocos. No? At close kay Amy Marcos. Ako naman, ang fear ko naman, kung si PBBM ay mainguso sa kanya ng nanay niya, ma-endorso si Nartates, lalo na't isang Ilocano, nako. 'Di ba? Pero ako po, I have a strong feeling talaga when the President mentioned na ang Chief of Police is a senior. 'Di ba? Ay, good morning po. Good evening pa lang. 11:51 pa lang. Okay, gandang gabi po, Sir Carlos. Ibig sabihin po na senior official at maganda yung mga yung mga nangyari, mababa yung numbers ng crime rate, gano'n. So, palagay ko, ang tinutukoy niya na talaga diyan ay si General Torre. And apparently, kung sino man po ang kanyang napili, hindi pa niya napapasabihan. Kaya ako ay nag-aalala. Baka mamaya masilat, di ba? Kaya sana huwag naman. Kasi tingnan nyo, 55 years old na si General Torre. 56 years old ang kanyang mandatory retirement. Di ba? So isang taon na lang ang kanyang ipagsisilbi. Parang ikli naman nun. Di ba? Now, si Nartates is just 54 years old. Pati yung ibang mga yung mga candidates for Chief PNP. Lahat po sila. Yung limang yan, pinanganak po ng parehong taon 1970. So, ako naman 76, grabe, tumatanda na ako talaga. 6 years ang tanda nila sa akin. So 1970 sila. Nagkatalo lang po sila sa petsa. Si Torre was March 10, 2 days after my birthday. Yan, yung iba naman this coming August pa lang magbe-birthday. Yan. So katulad ni Nartates, mas mahaba-haba pa yung kanyang ipagsisilbi. 'Di ba? Alam naman na natin track record ni Torre. Maganda, mahusay, matapang, 'di ba? At saka marunong tumanggap ng pagkakamali. I still remember him. Nabash namin ito doon sa insidente dito sa Quezon City sa may Welcome Rotonda na yung kalbo na yung may barel. Tapos tinutukan yung siklista. Yun. Ngayon, nagpa-press conference siya kasama yung pulis. Dating pulis pala yun. At nagtatrabaho na ngayon sa Korte Suprema. Yun. So maraming nagalit sa ginawa niya. Bakit parang kinampihan pa niya yung pulis? Nag-resign siya. At tinanggal nga siya po. Diba? Nag-resign siya kay Mayor G. Belmonte. Tapos nilipat na rin siya ng PNP. Pansamantala na wala sa eksena si Torre. Tapos sumunod na nangyari, biglang lumitaw ang pangalan na ni Torre, di ba? Hanggang sa na-assign siya doon sa Mindanao. And then, together with Abalos, trinabaho nila etong si Kibuloy hanggang sa napasuko. Di ba? Nahuli. Ganyan. At ngayon nakakulong. Now, dito naman kay Trillanes, I don't know kung tatanggapin po yan ni Trillanes. I have no idea kung tatanggapin niya yan. Kasi naalala ko lang dati, ino-offer, talagang totoo, ino-offer sa kanya. Pag upo pa lang ni PBBM, binibigay na sa kanya. Alam niyo ba, isa siya sa mga tao na unang pinahanap ni PBBM. Pagkaupo niya, pinahanap niya to. Actually, hindi pa nga eh. Binibigay sa kanya, hawakan mo ang NBI. Ayaw ni Trillanes. Hindi siya sugapa sa pwesto. Ang sabi niya kay PBBM, ayokong hawakan yan. Kasi, alam mo naman, politiko tayong tao eh. Ayoko na mapopolitika ang NBI. Tsaka sasabihin nila, di ba, napopolitika na ang NBI. So, ako, willing naman akong tumulong. No, kahit wala ako dyan, paubaya mo na lang sa iba yung NBI. Sabi niya kay PBBM yun. So, ngayon, kung itong DILG, di ba, DILG naman, again, maraming may gusto na si Trillanes ang ilagay dyan. Even myself, gusto ko rin si Trillanes ang ilagay dyan.
No, hindi para paiyakin ng mga DDS o mga Duterte, hindi naman sa ganon. Kaya lang, tingnan naman natin yung kakayanan ng tao. 'Di ba? Hindi naman po hindi naman po tambay sa kanto si Trillanes. May pinag-aralan 'yan. Nagsikap 'yan na nag-aral, 'di ba? At saka maraming pagkakataon tinaya niya ang buhay niya kaya nga naihipa sa pantalon doon sa kanilang nabigo na mutiny noong panahon ni Gloria Arroyo. Paano hindi maiihi ka sa pantalon kaharap tangke, 'di ba? Tapos nakulong siya ng 8 taon. Tapos hanggang sa ito na nga nakalaya and then lumaban, naging senador, 'di ba? Isa sa mga senador na achiever. So maganda talaga. Ito yung sana tanggapin po ni Trillanes ang mailagay sa DILG. However, we need to wait until 1 year. 'Di ba? Merong 1-year ban sa lahat ng mga natalong kandidato sa nakaraang halalan. So 1-year ban pa. Katulad rin ni Gibo Theodoro ng DMD. 2022, he lost. 'Di ba? Sa senatorial. Kabilang niya sa Uniteam. Inappoint siya ni PBBM 2023 na. So ganoon din sa kanya. 'Di ba? So may 2 years pa. Well, maganda rin 'yun because chance siya para chance to shine, ika nga. Yan. Kaya Abalos, ano kaya mapapagpwestuhan sa kanya ni PBBM? Pero palagay ko, mas magandang huwag na siyang palagay sa pwesto si Abalos. Mangampanya na lang siya. Di ba? Babain niya yung mga kabataan, babain sila. Pakilala niya, sino si Benher Abalos? Bakit dapat niyo akong pagkatiwalaan na maging senador? Hindi ako magbubudots. Di ba? Ganon. That's right. Pwede namang i-extend ni PBBM yung termino ni General Torre. That's correct. Ganun si Trillanes . May pagsaalang-alang kaya isang taong may integridad. Even si Malapitan, nire-respeto rin siya kaya nga sabi niya pag narinig mo ang pangalan ng Trillanes, maski naman, di ba? Ako man kahit papano iba yan, iba ang level niyan, Trillanes. Diba? Sipin niyo naman naka 200,000 mahigit pa na boto. Kung naging maayos lang talaga yung handling nung team niya, natutukan to ng mga vloggers, naging open sila, malamang nanalo to. Wala . Marami pa kasing mga taga-Caloocan ang hindi pa naririnig si Trillanes, hindi siya nakikilala pa. Kaya sinasabi ko, sana natutukan ito ng maigi. Kaya lang mahirap mahagilap . Mahirap doon sa campaign team niya. Yan. Marami naman sanang mga pwedeng mag-assist sa kanya kung naging ganun lang kadali yung availability na maka-access kay Trillanes yung ibang vloggers. Magba-viral to . Yun nga lang kinover ko yung kanyang proclamation. 2, ang daming views. Di ba? Okay, so we have to wait for at least talagang 1 year pa talaga ang hihintayin natin because of the ban. And then for Torre, mas maganda kapag siya yung na-appoint ni PBBM. Yung iba naman, mga bata-bata pa naman di pagka wala si Torre, pagbuhay pa sila. Pero ganoon talaga because that's the president's prerogative na mamili at mag-appoint ng kung sino sa mga napupusuan niya. Buti nga pipili siya ron na base ron sa sa shortlist, 'di ba? Hindi yung may shortlist pero may iba kang pinili. Marami magtatampo. Ganoon lang 'yun . No hurt feelings sa pagka nangyari 'yan. Okay, iwan na nga muna natin 'yan. Marami akong nakikita mga gustong-gusto nila si Trillanes . Ito naman pag-usapan natin. Yep, me too, ma'am.